State of the Nation. I am is not my questioning opinion. your opinion, Mr. Chair, but you are the Let's not chairman quarrel of this here. committee. Anyway, let's proceed with the You are not testimony of the interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? president. Go ahead, you raise your Kaya nga prejudicial sinasabi ko question. sa inyo eh. You're An questioning my investigator, opinion. we are investigating. Away kagad tayo rito. Mr. Chair, we are still in the Hearing is suspended. investigating. Naagbangayan agad sina Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson at Senator Rodante Marcoleta sa umpisa ng hearing sa maanumalyang flood control projects. Kinwestiyon ni Marcoleta ang pagbibigay ni Lacson ng opinyon sa mas karapat-dapat na maging state witness si dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez kaysa mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Tanong ni Marcoleta, may karapatan daw ba ang chairman na gumawa ng ganitong desisyon? Tugon ni Lacson, personal opinion daw niya ito. Lalo silang nagkainitan ng suspendihin ng sesyon. Mr. Chair, the point is, an investigator cannot be judged at the same time. Do not judge. You're not judging. That's No, my ang opinion. importante rito is the objectivity, sinasabi ko na sa'yo eh. Are you trying to steal the show? No. I am raising prejudicial questions. Why are you Then so you should not protective of judge. the Discayas? Why are you so protective? I am not protecting them. Mabuti sinabi mo yan, Mr. Session is resumed. Sa Mr. pag-resume Alcantara, ng sesyon, inirehistro pa rin ni Marcoleta ang kanyang pagtuton. Sinampahan ng reklamo sa House Ethics Committee si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kaugnay ito sa aligasyong sangkot si Ko sa bilyong-bilyong pisong budget insertions noong chairperson pa siya ng Appropriations Committee sa 19th Congress. Ayon kay Navotas Representative Toby Tiangco, nagpapakita ng marangyang pamumuhay ang pamilya ni Ko kahit batay sa Code of Conduct ng mga nasa pamahalaan, dapat mamuhay sila ng simple. Dagdag ni Tiangco, sa datos ng DPWH napunta sa SunWest Incorporated ni Ko ang mahigit 86 billion pesos na infrastructure contracts mula 2016 hanggang July 2025. Halos kalahati ay nasa Bicol Region na balwarte ni Ko. Anya sa rules ng Kamara, bawal sa mga kongresista ang tumanggap ng anumang kompensasyon mula sa sino man. Censure, suspension o expulsion ang posibleng irekomendang parusa ng komite na pagtitibayan sa plenaryo. Sinisika pa namin makuha ang reaksyon ni Ko na dati nang itinangging tumanggap siya ng kickback at iginiit na nag-divest na siya sa SunWest. Hindi pa rin matunton si Ko na pinauuwi na ng Kamara. Sa gitna ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects, inaprobahan ng House Appropriations Committee ang panukalang 2026 national budget. 6.793 trillion pesos ang halaga ng isinusulong na pondo sa susunod na taon. Ni-realign ng 255 billion pesos na pondo sa flood control program ng DPWH sa iba't ibang ahensya, kasama ang paglalaan ng 60 billion pesos sa subsidy sa PhilHealth at dagdag pondo ng ibang social services. Pagtitiyak ni House Appropriations Committee Chair Nueva Ecija Representative Micaela Swansing, ang realignment ay batay sa hiling ng mga ahensya at hindi ng mga mambabatas. Kabi-kabila ang nawasak sa norte dahil sa ragasa ng super bagyong Nando. Nag-iwan ito ng di bababa sa 5 patay sa Cagayan at Benguet. May report si Nico Wahe. Halos lamunin ng Super Typhoon Nando ang Luzon base sa satellite video na ito. Ang mata ng bagyo di hamak na mas malaki pa sa tinumbok nito mga isla sa norte. Matinding hangin at ulan ang naranasan sa Basco, Batanes. Ngayong nakalabas na ng PAR ang bagyong Nando, nabatid ang pinsala nito. Wasak ang seawall na ito sa Uyugan, Batanes. Pati ang kalsada sa tabing dagat, di nakaligtas. Sa Kalayan, Cagayan, winasak ng bagyo ang ilang bahay. Nabawal ang mga puno at nasira ang mga pananim at mga bangkang pangisda. Sa bayan ng Santa Ana, nagsimula ng magkumpuni at maglinis ang mga binagyo. Sa kasagsagan ng hagupit ni Nando, isang nakadaog na fishing vessel ang tumaob. Ginamitan na ng chainsaw ng Coast Guard ang ilalim ng bangka para mailigtas ang 13 crew nito.
4 ang kumpirmadong patay. 6 naman ang nakaligtas. Patuloy na hinahanap ang 3 pang nawawala. Pagkataob ng fishing vessel, marami sa mga crew ang pumunta sa engine room ng bangka para doon subukan makaligtas. Ilan nga sa mga namatay ay doon natagpuan. Landslide naman ang iniwan ng bagyo sa Tuba, Benguet. Wasak ang sasakyang ito na tinamaan ng buho. Naisugod sa ospital ang mga sakay nito na karamihan, mga senior citizen. Isang nasawi. Sa Santa Cruz, Zambales, halos hindi na maaninag ang mga tanim sa nalubog na palayang ito. Sa bayan ng San Felipe, naperwisyo ng malalaking alon ng ilang resort. Malakas na ulan ang bumuhos kanina sa Olongapo, Bugalian Road. Kaninang hapon, nanalasa ang isang buhawi sa Olongapo City. Ayon sa uploader, 1 minuto tumagal ang buhawi na sumira sa 3 bahay. Sa Pampanga, nalubog sa baha ang bayan ng Apalit, pati mga negosyo na perwisyo ng pagtaas ng tubig. Ito po yung resulta ng flood control na hindi nila nagawa. Pero kung nagawa po siguro yun, baka ngayon hindi mangyayari itong ganitong sitwasyon eh. Nick Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa pagalis ng Super Typhoon Nando sa Philippine Area of Responsibility, Tropical Depression Opong naman ang binabantayan ngayon. Huling namataan ng pag-asa ang bagyo 980 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Wala pang nakataas sa wind signal sa anumang bahagi ng bansa. Pero posible ang signal number 1 sa Eastern Visayas at Bicol simula bukas. Di rin inaalis ang tsansang maging severe tropical storm ang bagyong Opong, kaya posible ang signal number 3. Sa weekend, posibleng lumabas ng PAR ang Opong. Ayon sa pag-asa, palalakasin ng bagyong Opong ang hanging habagat at easterlies. Kumanta na rin sa Senado si Henry Alcantara. Idinawit ng dating district engineer sa Bulacan ang 7 may kickback umano sa mga flood control project, kabilang ang mga dati at kasalukuyang mambabatas. Ang NBI inirekomendang kasuhan ang 5 sa kanila. Hindi rin daw lusot si Alcantara. May report si Sandra Aguinaldo. Nangangamba po kasi ako sa seguridad ng pamilya ko. At ako po ay humingi ng tawad sa mga tao na to, pero kailangan ko pong sabihin yung katotohanan. Ikinumpisal sa Blue Ribbon Committee ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara ang anyay pagtanggap ng kickback ng 7 personalidad. Ang isa si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na tumulong daw na maipasok siya sa Bulacan District Engineering Office noong 2019. 2022 umano nagsimulang magbaba ng pondo sa kanilang distrito sa Bernardo. Mula 350 million pesos noong 2022, lumobo ito ng 2.55 billion pesos ngayong 2025. Ang para sa proponent, 25% po at may advance ito na 5 to 15 na kalimitang hinihingi ni Yusek Bernardo kapag ganap na ang NEP. Samantala ang pondong na BICAM ay may advance payment na 5 to 10 na kalimitang hinihingi matapos ang deliberation ng BICAM at ang balansa ay babayaran pagbuo paglabas ng GAA. Sinusubukan pang makuha ang reaksyon ni Bernardo. Binanggit din ni Alcantara si Senador Joel Villanueva. 2022 raw nang humiling ang senador ng multipurpose building sa halagang 1.5 billion pesos. Pero 600 million lang ang napunduhan. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong nailan sa kanya dahil ang aking pagkakaalam ay ayaw po ni Senator Joel ang project na flood control. Ayon kay Alcantara, dinala niya ang 150 million sa rest house ni Villanueva sa Bocaue, Bulacan at iniwan sa isang nagngangalang Peng na tauhan daw ni Villanueva. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay boss, tulong lamang yan para sa future na plano niya. Hindi po nila alam na doon galing yon sa flood control. Matapos po na hindi na po kami nagkausap. Sa sesyon sa Senado, dumipensa si Villanueva. Mr. Alcantara said, hindi po ako nag-request ng kahit anong flood control project. Sinabi din po niya, wala po akong alam at hindi rin po ako kailanman sinabihan tungkol sa mga proyektong yan. Idinawit din ni Alcantara si dating Senador Bong Revilla. Ang GAA insertions ng 2024 na magkakalaga ng 100 million para kay Senator
Bong Revilla, na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Sinabihan ako ni Yusek Bernardo, Henry, kay Sed Bong yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Dagdagan mo ang proponent ko na bahala. Kaya po imbis na 25 ay naging 30. Yun po ay ayon kay Yusek Bernardo. Never ko pong nakakausap si Senator Bong Revilla. Sa isang pahayag, itinanggi ni Revilla ang alegasyon. Wala raw siyang kinalaman dito. Salaysay pa ni Alcantara, 2024 din umano na ikamada ang 7 proyekto para kay Senador Jinggoy Estrada. Tinanong ako ni Yusek Bernardo kung meron pa akong gustong lagyan at meron pang available na 355 si SJE. Ayon po kay Yusek Bernardo. Sabi ko po, boss, meron naman. Sagot ni Yusek Bernardo sa akin na ipasok ko agad sa kanyang listahan ng oras na yon. Wala po akong direktang transaksyon o direktang pakipag-ugnayan kay Senator Jinggoy. Tumugon dyan si Estrada sa Senate session. I am more than ready to dismantle the baseless lies being peddled in the Blue Ribbon Committee, come hell or high water. Si Representative Zaldi Co na dating House Appropriations Committee Chairman, naging tagapagtaguyod naman daw ng mga proyekto sa Bulacan 1st District ayon kay Alcantara. Ang pambayad para kay Kong Saldi ay nanggaling sa mga advances mula sa kontratista, pero hindi na alam ng mga kontratista kung para kanino ang advance na yon. Ang bulto-bultong pera sa larawang ito kung saan makikita rin si Alcantara para raw lahat kay Ko. Aabot daw yan sa mahigit 1 bilyong piso. Hindi rin daw isang bagsakan ng bayad kay Ko at karaniwang hinahatid nila ang pera sa isang hotel o sa bahay nito. May isa o 2 beses na dinala ko sa parking lot ng Shangri-La Hotel, Bonifacio Global City, ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay sa Street, Pasig City. Minsan po, inuutos ko lang po. Minsan po, ako po ang nagbababa. May tao lang pong tatanggap. Tapos po, iiwalan ko na po. Tingin ko po, billion po yun. Bilyon? Opo. Saan nyo sinakay yung bilyon? Sa mga van po, kung di po ako nagkamali, mga 6 o 7 van po yung gamit namin nun. 7 van? Pagdadala. Bakit? Ilang maleta ba yung ilang bilyon na yon? Ang laman po ng isang maleta, nasa 50 million po. So ilang maleta lahat-lahat yun? Estimate mo, pagkatanda mo? Mahigit po sa 20 maleta. Sa isang pahayag, tinawag ni Ko na mali at walang basehan ang mga paratang. Sasagutin daw niya ang mga aligasyon sa tamang forum. Sabi rin ni Alcantara, nagbaba rin daw ng pondo sa Bulacan District Engineering Office si dating Congresswoman Mitch Kahayon Uy. Noong taong 2022, nakapagbaba ng halagang 411 million sa GAA si Yusek Mitch na may usapan kami na may gastos na 10% lang po. Hindi niya po pinakailaman yon. Sabi niya, bahala ka na kung sino man ang mananalod contractor niya. Habang si Commission on Audit Commissioner Mario Lipanan nakatanggap din daw ng kickback pero di raw malinaw kung paano. Contractor ang misis ni Lipana. Sinusubukan pa makuha ang reaksyon ni dating Representative Uy at Lipana. Nagkasagutan naman sa pagdinig sina Senador Rodante Marcoleta at Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya tungkol sa isyu ng pagpapabalik ng pera ng mga akusado na mag-a-apply sa Witness Protection Program. Giit kasi ni Marcoleta, wala ito sa batas. Are you amending the provision of the No, law? sir. No, sir. But that is how we run the Witness Protection Program. Mula sa Senado, isinama ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya sa DOJ si Alcantara para i-evaluate ang kanyang affidavit. Sa pagbabalik, sabi ni Rimulya, inirekomenda ng NBI ang paghahain ng kasong indirect bribery at malversation of funds laban kina Alcantara, Villanueva, Estrada, Co, Bernardo at Kahayon. The NBI would be investigating it, and on the outset, they recommended the filing of charges already. So we treated this already as a complaint with the NBI as the endorsing agency. I believe that freeze orders have been issued already by the AMLC over the bank accounts of many people. Pinag-aaralan pa raw ang kaso ni Lipana habang walang nabanggit tungkol kay Revilla. Sabi rin ni Rimulya, handa raw si Alcantara na isauli ang kanyang aniyay nakaw na yaman. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naharap sa 3 counts ng crimes against humanity for murder and attempted murder si dating Pangulong Rodrigo Duterte batay sa isinapublikong prosecution pre-confirmation brief ng International Criminal Court o ICC.
Sakop ng Count 1 ang 19 na pagpatay sa mga umano'y drug pusher at magnanakaw noong 2013 hanggang 2016, noong si Duterte ay Davao City Mayor at umano'y leader ng Davao Death Squad. Sa Count 2, ang 14 na pagpatay sa mga umano'y high-value target na sangkot umano sa droga sa unang taon ng Administrasyong Duterte. At sa Count 3, ang 43 pagpatay at 2 tangkang pagpatay sa lower-level criminals sa pamamagitan ng Oplan Tokhang mula 2016 hanggang 2018. Nakasaad na indirect co-perpetrator si Duterte sa 3 count ng murder. Hindi binanggit o kaya'y redacted ang mga kasabwat umano. Pero may lumusot na De La Rosa na nangakong agad ipapatupad ang pinalawak na drug campaign ng Davao City. Sabi niya umano, kung may manlaban ay gaganti ang pulis. At kung walang manlaban, ipilitin nilang manlaban ang mga ito. Lumabas din ng isang agire na nagsabi umanong papatayin ng mga drug lord. Ang Justice Secretary noon ni Duterte na si Vitaliano Aguirre II, itinangging sinabi niya ang mga ito. Hinding-hindi raw niya isusulong ang extrajudicial killings. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ni dating PNP Chief at ngayon Senator Bato de la Rosa at ang kampo ni Duterte. Kilabot sa set ng pelikulang Huwag Kang Titingin at sa Bubble Gang, asawa ni Shala Dismaya, lulutang na rin. Heto ang entertainment spotlight ni Athena Imperial. Max Collins, slay pa rin kahit nadulas sa New York Fashion Week. Sangretera meets OG Sangre Alena sa It's Showtime. Ginawa rin ni Bianca Umali at Karil ang iconic Brillante pose. Yung payong po ang gustong-gusto ko. Binili ko yung payong dahil may libre siyang kotse. Matapos i-reveal ni Shala Dismaya aka Michael V ang katotohanan sa pagbili ng luxury cars, ang kanyang mister na si Corny ang magsasalita. Pero, sino siya? Horror agad ang feel sa first taping day ng pelikulang Huwag Kang Titingin sa isang ancestral house. Nakakatakot dito pagpasok, tas yun umuulan, tas nagbabaha. Sabi ko, nako, pag gumabi na, tas walang ilaw, ayoko mag-isa. It's very big, it's very dark. So itong pinanggalingan ko ay isang spiral staircase na ang kadugtong niyan yung silong sa baba. Sa banda rito, may lihim na pinto. Full support naman si GMA Network Incorporated Senior Vice President at GMA Pictures President, Attorney Annette Gozon Valdez, na bumisita rin sa set ng collab film ng GMA Pictures at Mentork Productions. Athena Imperial nagbabalita para sa GMA Integrated News. At yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.